Nagsimulang magtipon ang mga dumalo sa EDSA People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio ngayong araw, habang nagtalaga ang Philippine National Police o PNP ng mga otoridad sa seguridad at pamamahala ng trapiko. Ayon naman kay National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, mananatili ang mga pulis sa lugar hanggat nagpapatuloy ang pagtitipon kahit wala umanong itinakdang oras ng pagtatapos ang mga organizer. But definitely, if mayroon man doon, mag-deploy din po kami. But the concentration of our deployment will be here at EDSA People Power Monument and for the periphery of Malacanang. Pinayuhan din ng pulisya ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta dahil sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Samantala, sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na inatasan nito ang PNP na pairalin ang maximum tolerance at magpatupad ng angkop na hakbang sa seguridad at pamamahala ng trapiko upang matiyak na maging mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Nananawagan din ang DILG sa mga kalahok na igalang ang batas, maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatang magpahayag at makipagtulungan sa mga otoridad. Sa hiwalay namang pahayag sa kanyang Facebook page ngayong umaga, inanyayahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang publiko na magtungo sa EDSA People Power Monument at sinabing ang pagtitipon ay para sa lahat ng Pilipino at hindi lamang para sa iisang grupo. Kalaunan, ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Edwil Zabala na isinagawa ang rally bilang pagpapahayag ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na ayon sa kanya ay nanguna sa pagtutok sa umano'y mga irregularidad sa mga proyekto sa flood control. Samantala, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta at iba pa. Ang kaso ay kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong siya ay kongresista pa. Ayon sa reklamong inihain ng mga field investigator ng Ombudsman, ang umano'y pagtanggap ng naturang mga donasyon sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon ang naging batayan ng reklamong plunder. Sa ngayon, hindi pa naihahain sa Sandigang Bayan ang nasabing kaso at wala pa ring hatol ang anumang hukuman hinggil sa mga alegasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.